everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Andito na naman tayo para magbigay sa inyo ng panibagong kwento na kakapulutan nyo ng aral at inspirasyon para sa inyong mga kanya-kanyang buhay. Siyempre, kasama nyo pa rin ang inyong one and only Mama Mia at nagpapasalamat pa rin ako sa inyong lahat dahil nandito pa rin po kayo. Lalong-lalo na doon sa mga dati pa talaga nating subscriber at sa mga nagbabalik at syempre sa mga bago nating subscriber. I love you all so much. Maraming salamat po. Hi ako kay Death Metal M. Joy. Maraming salamat sa iyong komentaryo tungkol sa kwento natin kahapon. Ako naman talagang merong mapupulot talaga doon mula sa comment mo. Maraming thank you. Dayan GH, hi din kay Yap Mulad Smith, maraming salamat sa pakikinig. Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Nina Gasilios, maraming salamat. Amihar Noke, thank you so much sa pakikinig. Merly Labong from Damam KSA. Che Kioronip, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Rose Eunice. Hello rin kay Rimzel Balawig. Maraming salamat. 2 years na raw siyang nakikinig sa atin. Wow, thank you naman po. Maria Elena Abe, maraming salamat po sa iyo. Margie Luhong. Jaime Rodriguez. May Marie Bornales, maraming salamat. Aksa Heliana, always listening from Kuwait. Thank you very much. Sally Buma, maraming salamat sa iyo. Mary Jane Dimasakat, maraming salamat. Solid listener natin all the way from Kuwait. Hi din kay Zaida Vidal. Hello kay Warlito Balili from Davao de Oro. Hi din kay Elizabeth Lagunday. Vigor Trex, maraming salamat sa pakikinig. Virgil Lopez. Hello rin kay Amira Saya. Maraming salamat. Luna Lollipop. And hello din kay Julian Ramilo, Annaliza Aka, at sa lahat po ng ating listeners. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na. Eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to, dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi patas ang buhay para sa lahat. Merong ibang ipinanganak na sobrang maswerte. May mapagmahal na pamilya at may marangyang pamumuhay pa. Meron din yung pinanganak na sakto lang. Mapagmahal ang magulang pero hindi naman marangya. O di kaya naman ay marangya nga pero wala namang magulang na nagmamahal. Pero meron din yung mga sobrang malas na katulad ko. Wala na ngang magulang, hirap na hirap pa sa buhay, pinagsasamantalahan pa ng mga taong labis-labis mong pinagkatiwalaan. Dear Mama Mia, isang magandang araw para sa inyong lahat na nakikinig ngayon, lalo na sa iyo Mama Mia. Maraming salamat kung mapipili mo man itong aking sulat para ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang kwentong ibinaon ko na sana sa limot. Kaya lang, may mga pagkakataon na unti-unti pa rin itong nanunumbalik sa aking gunita, lalong-lalo na sa aking mga panaginip. Akala ko ayos na ako. Akala ko nakalimutan ko na ang lahat dahil maayos naman na ang buhay ko ngayon. Pero hindi pa pala, Mama Mia. Hindi pa pala maayos ang pag-iisip at ang damdamin ko. Dahil hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ako ng isang bangungot mula sa aking nakaraan. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay magbibigay muna ako ng babala lalong-lalo na doon sa mga nakikinig ngayon na may mga bata. Sana hindi nila ito marinig. Dahil sobrang nakakatroma po ang mga pinagdaanan ko sa buhay na ibabahagi ko sa inyo nitong aking sulat. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Maya. Siyempre hindi ko yan tunay na pangalan. Kung bakit Maya ang napili kong pangalan ay dahil katulad po ako ng isang ibong Maya. Napakaliit ko lang sa lipunan. Pwedeng huwag pansinin. Pwedeng baliwalain.
At kung minsan nga, pwedeng ikulong para gawing alaga, kaya lang pagkatapos ng 2 o 3 araw ay mamamatay rin dahil walang kalayaan. Mama Mia, mula nung mamulat ako sa buhay, ay hindi na po masagana ang aking kinagisnan. Panganay po ako sa 6 na magkakapatid. Yung aking kinagisnang ama ay isa pong karpentero. Ang aking nanay naman ay isang dakilang may bahay na kung minsan ay tumatanggap din ng mga palinis o palabada para may extra kita para makaraos kami sa araw-araw. Ang papa ko po o ang tatay na kinagisnan ko ay hindi po maganda ang pakikitungo sa akin. Simula nung ako ay mag 3 or 4 years old ay naaalala ko na iba ang pagmamahal na pinapakita niya sa akin kesa sa aking mga nakababatang kapatid. Laging ako po ang inuutusan niya. Laging ako po ang pinapagalitan niya kahit hindi naman ako ang may kasalanan. Minsan kapag nag-aaway ang aking mga kapatid at nagkakasakitan ang mga ito, pag-uwi ng tatay namin kapag nalaman niya ang mga nangyari ay ako pa rin ang kanyang pagagalitan. Ang katwiran niya ako raw ang panganay. Dapat kaya ko raw kontrolin at syempre kaya ko ring disiplinahin nang hindi sinasaktan ng aking mga kapatid. Pero papaano ko nga ba gagawin yun, Mama Mia? Papaano ko nga ba aalagaan ang mga kapatid ko? Kahit konting pagkasabi ko lamang sa kanila, kapag nagsumbong sila sa tatay ay agad-agad akong pinapalo nang hindi man lang niya tinatanong kung anong nangyari. Hindi ko na talaga maintindihan noon, Mama Mia, kung saan ba ako lulugar. Kung hindi ko naman pinakekealaman ng mga kapatid ko tapos nag-away-away sila, ako pa rin ang mapapalo at mapapagalitan. Kapag akin naman silang pinagsasabihan at sinasaway at nagsumbong sila sa tatay, ako pa rin ang masama at ako pa rin ang napapalo. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay noon ang sarili ko. Lumipas pa ang mga taon. At nung mag 7 years old na ako, ay katukatulong na ako ng nanay ko bilang tagalinis ng aming mga kapitbahay o di kaya naman ay tagalaba ng kanilang mga labahin. Ang sumunod sa akin ay 6 years old nung time na yon. Pero iba po talaga ang kinagisnan nila. Dati-rati, Mama Mia, nung kaedaran ko, ang kapatid kong sumunod sa akin ay tumutulong na po ako sa mga gawaing bahay. Kaya lang, nung siya ay nasa edad ko na, ang laging sinasabi ng tatay namin ay masyado pa raw itong bata para pagwalisin o para paghugasin man lang ng pinggan. Tatay, ako din naman noon masyadong bata pa pero naguhugas naman na ako ng pinggan na. Natatandaan kong reklamo ko noon sa tatay ko. Wala kang pakialam, bahay ko to kaya desisyon ko ang masusunod. Ikaw, kailangan mong magbanat ng buto. Huwag mong itulad sa'yo mga kapatid mo, ha? Hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n ang tatay ko. Pero every time na ginaganon ako ng tatay ko, Mama Mia, kapag nagsumbong naman ako sa nanay ko o kapag nakikita nga niya kung paano ako tratuhin ng tatay ko, ay lagi lang niyang sinasabi sa akin na hayaan ko na lang daw si tatay. Tinitrain lang daw niya ako bilang ako yung panganay. Nung una ay naiintindihan ko pa Kaya lang nung tumagal na, nung 10 years old na ako at 9 naman yung sumunod sa akin, ay wala pa rin itong kahit na anong gawain sa bahay. Ni hindi ito marunong magsaing, ni hindi marunong maglaba ng kaniyang sariling underwear. Hindi naman kami mayaman. In fact, naghihirap nga kami, Mama Mia. Isang sardinas ay pinagkakasya namin sa aming 8 sa bahay. Kaya naman, hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit napakaswerte ng buhay nila. Bakit kahit hindi kami mayaman ay buhay prinsesa pa rin sila. Kapag ang nanay ko
ay nasa trabaho o di kaya ay naglilinis ng ibang mga bahay, ako po ang nakatokang maglinis sa bahay namin, magluto at maghanda para sa mga kapatid ko. Ako din ang tagapagpaligo ng mga nakababata pa naming mga kapatid. Ako din ang tagagawa ng assignments ng lahat ng kapatid ko. Ang totoo niyan, kahit na medyo may honor ako sa school, ay mas pinupuri pa rin ng tatay ko ang mga kapatid ko. Hindi ko na maintindihan noon kung bakit gano'n na lang si tatay. Hanggang isang araw, nagtanong na ako sa nanay ko ng isang tanong na matagal nang bumagabag sa isip ko. Nanay, hindi po ba ako mahal ni tatay? Ano? Ano ba yung sinasabi mo, Maya? Ano bang hindi mahal? Mahal ka ng tatay mo. Mahal ako ng tatay ko pero hindi naman niya pinapakita sa akin na mahal niya ako, nanay. Bakit ganun na lang siyang magigpit sa akin? Bakit ako na lang lagi ang inuutusan? Bakit yung mga kapatid ko wala namang ginagawa sa buhay? Walang ginagawa sa bahay kundi maglaro. Ako bawal akong maglaro. Kasi kailangan kong tumulong sa inyo. Hindi naman sa nagrereklamo ako sa pagtulong ko sa inyo, nanay. Kaya lang, nakikita kong iba talaga ang pakikitungo ni tatay sa akin eh. Anak, ganyan talaga ang tatay mo. Alam kasi niya na kapag may nangyaring masama sa aming dalawa, ikaw ang magiging responsable para sa mga kapatid mo. Kaya inihahanda ka lang niya sa mga posibleng mangyari. Naiintindihan ko naman po yun, pero bakit kailangang ako lang? Hindi ba pwedeng pati si Digna tumulong din? Kasi malaki naman na siya, nanay. 9 years old na siya, hindi pa siya marunong maglaba ng panty niya. Hindi pa siya marunong maghugas ng pinggan. Nung isang araw nga, pinaghugas ko, nakabasag naman. Tapos, yung iba niyang nahugasan hindi naman maayos ang pagkakahugas. Nung pinagsabihan ko siya at narinig ni tatay, binatukan ako ni tatay eh. Anak, kayaan mo na lang ang tatay mo. Pagod yun sa trabaho, intindihin mo na lang. Hindi ako nakakuha ng matinong sagot mula sa nanay ko, Mama Mia. Hindi ako nakakuha ng matinong eksplenasyon kung bakit ganun na lamang ang tatay ko sa akin. Paulit-ulit ko yung inirereklamo kay nanay. Every time na nasasaktan ako ng pisikal ni tatay, lalo na kapag hindi ko nasusunod ang mga gusto niya o kapag inaway ko ang isa sa mga kapatid ko, ay dumating din sa puntong nagsawa na ako sa kakatanong sa kanya. Lumipas pa ang 2 taon. 12 years old na ako noon. Isang gabi, inuubo noon ang nanay ko. Actually, 3 araw na nga ang ubo niya noon, Mama Mia. 3 araw na siyang hindi nakakapaglabada. Kaya naman, yung mga labahin niya sa iba naming mga kapitbahay at sa iba niyang mga kliyente ay ako na ang gumagawa. Ayaw na sana ni nanay at sinabi niyang wag na lang o sabihan na lang yung mga kliyente niya na may sakit siya, pero ang sabi naman ni tatay ay sayang daw ang kikitain. Marunong naman na daw akong maglaba, di ako na lang daw ang maglaba. 2 araw akong absent noon sa paaralan dahil kailangan kong maglaba, Mama Mia. Nung nagreklamo ako ay binatukan ulit ako ng tatay ko. Wag daw akong magreklamo dahil kung hindi ay hindi raw ako kakain pati ang nanay ko. Mama Mia, naawa naman ako sa nanay ko. Nakiusap ako noon kay tatay na bilhan niya ng gamot ang nanay. Pero sabi niya wala na raw siyang ekstrang pera. Kung gusto ko raw ay ako ang magbanat ng buto para may pambili ako ng gamot para sa nanay ko. Kaya naman tinanggap ko yung mga labahin. Kahit na 2 araw akong umabsent ay tiniis ko na lang, Mama Mia. Para lang may pera akong pambili ng gamot ni nanay at syempre pandagdag na rin sa ulam namin. Pero 3 araw na, hindi pa rin naging maayos ang pakiramdam ng nanay ko. Kaya naman gumigising ako tuwing gabi para naman i-check kung ayos lang si nanay dahil nilalagnat na rin siya. Isang gabi, kakagising ko pa lang nung marinig kong nag-aaway o nagtatalo ang nanay at tatay. Vince, pwede ba?
tratuhin mo naman ng maayos si Maya. Pakitaan mo naman ng maayos yung bata. Ilang taon na yang nagtitiis, oh. Ilang taon na yang nagsusumika para makuha yung amor mo. Bakit ba pinipilit mo ako, ha, Vivian? Wala akong amor dyan sa anak mo. Vince naman, kahit konting konsiderasyon man lang para kay Maya. Basta, wala akong amor dyan sa anak mo. Huwag mong ipilit kung ayaw mong mag-away tayo. Alam mo naman, di ba? Hindi ko naman anak yang batang yan. Kaya bakit ko yan papaboran? Bakit ko yan bibigyan ng pagmamahal ko? 5 ang anak ko. Sa kanila pa lang, kulang pa yung pagmamahal ko. Bibigyan ko pa yung anak mo? Mama Mia, kahit ilang taon na ang lumipas mula nung marinig ko ang pagtatalo nilang yon, ay hinding-hindi po yun maalis sa utak ko. Yun po ang unang pinakamasakit na bagay na narinig ko. Kaya pala ayaw ng tatay ko sa akin. Kaya pala hindi niya ako tinatrato tulad ng pagtrato niya sa mga kapatid ko. Hindi ko pala siya tunay na tatay. Noong gabing yun, ay bumalik ako sa pagkakahiga ko. Hindi na ako tumuloy sa pagpapainom ng gamot ni nanay dahil ayokong marinig o malaman ng tatay ko na gising ako. Kasi baka mas lalo siyang grumabe sa kanyang pakikitungo sa akin kapag nalaman na niyang alam kong hindi niya ako tunay na anak. Madaling araw nung magising ako, wala na ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay nasa kusina na at nagtitimpla na ng kape dahil gusto raw niyang mainita ng kanyang tiyan. Nay? O anak, Maya, bakit ang aga mong gumising? Nay, narinig ko po kayo ni tatay kagabi. Nagmaang-maangan pa ang nanay ko noon. Ano? Anong narinig? Alam ko na po ang totoo, Nay. Alam ko na po at naintindihan ko na po ang tatay kung bakit hindi niya ako magawang mahalin kagaya ng pagmamahal niya sa mga kapatid ko. Maya, Nay, wag na po kayong magkaila. Dinig na dinig ko eh. Hindi ako anak ng tatay, kaya hindi niya ako mahal. Nay, sino pong tatay ko? Sana naman po sabihin niyo sa akin. Maya anak, huwag mo nang hanapin ang tatay mo. Isinusuka ka na ng tatay mo. Isinusuka na niya tayo. Buti nga andyan ang tatay Vince mo eh. Siya ang sumagip sa atin. Po? Paanong sinagip po? Mama Mia, doon ikwinento sa akin ng nanay ko ang nangyari sa kanya. Nabuntis pala siya ng tatay ko. Tapos yung tatay ko meron na palang nobya na ikakasal na pala noon. Hindi alam ng nanay ko na may ibang nobya ang totoo kong tatay. Ang akala niya ay mahal siya nito. Ang akala niya ay paninindigan siya nito dahil yun ang pangako sa kanya nung mga panahon na gusto pang kunin ang pagkababae niya. Kaya lang nung paulit-ulit nang may nangyari sa kanila ay nagbago daw bigla ang tatay ko. Hindi na raw ito mapagmahal gaya ng dati. Lagi na raw itong bugnutin. Hanggang sa nalaman na nga ng nanay ko na buntis raw siya sa akin. Hindi raw siya pinanagutan ng tatay ko. Ang sabi ng tatay ko ay ikakasal na raw siya sa susunod na linggo. Huwag na raw niyang guluhin ang buhay ng tatay ko. Kung gusto raw niya ay ipalaglag ako. Pero hindi ko magawang ipalaglag ka anak. Dahil anak kita. Alam ko, may kasalanan din ako sa mga nangyari sa akin. Kaya pinanindigan kita. Kaso nga lang, pinalayas ako ng lolo't lola mo kasi dumadagdag daw ako ng pakakainin at palalamunin sa bahay. Dumadagdag daw ako sa problema namin. Buti na lang andyan yung tatay Vince mo. Ang tatay Vince mo ay matagal ko nang manliligaw. Pero hindi siya ang pinili ko eh. Yung tatay mo ang pinili kong sagutin. Sana nga yung tatay Vince mo na lang ang pinili ko para siya na lang ang totoo mong ama. Sabi ng tatay Vince mo, pananagutan niya ako. Sabi niya, sasamahan niya ako. Bubuo kami ng pamilya.
Kaya naman sumama ako sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ko rin naman siyang mahalin. Kaya lang anak, sorry kasi ikaw ang hindi niya natutunang mahalin. Ikaw ang nagpapaalala sa kanya na noon ay hindi ko siya pinili at ibang lalaki ang sinamahan ko. Pasensya ka na anak. Mama Mia, mula nung ipinaliwanag yon ng nanay ko sa akin, ay naintindihan ko na ang Tatay Vince ko. Tama nga naman. Hindi nga naman madaling magmahal ng anak na hindi galing sa'yo. Lalo na kung ang batang yon ay ang laging nagpapaalala sa'yo kung paano ka inayawan ng taong mahal mo noon dahil iba ang pinili niya. Hindi po ako nagalit sa Tatay Vince ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay mas lalo akong humanga sa kanya noon. Kasi tinanggap niya ako, tinanggap niya pa rin ang nanay ko at binigyan niya ako ng pangalan. Apelyido kasi ng Tatay Vince ko ang gamit ko, Mama Mia. Kaya mula noon, pinangako ko sa sarili ko na dodobluhin ko ang pagsusumikap para masuklian ko man lamang ang ginawang pagsagip ng Tatay Vince ko sa reputasyon ko at reputasyon ng nanay ko. Unti-unti namang parang gumagaan ang loob niya sa akin. Hindi ko alam kung talaga bang gumagaan, basta hindi na niya ako laging napapagalitan. Nakikita na niya kasi na hindi na ako nagrereklamo. Nakikita na niya kasi na kusa na akong kumikilos sa bahay at sa mga gawain pa ni nanay na hindi niya magawa dahil lalong lumalala ang kanyang sakit sa paglipas ng panahon. 3 buwan ang naging ubo ng nanay ko nung napagpasyahan ng tatay na dalhin na ito sa ospital. Kaya lang Mama Mia, huli na ang lahat dahil pagdating doon ay grabe na ang sakit ng nanay ko. Tuberculosis pala ang sakit niya. Buti na lang at hindi raw kami nahawaan na magkakapatid. Wala pang 2 buwan mula nung ipina-check up ni tatay si nanay sa ospital, ay binawian na ito ng buhay. Napakalungkot naming lahat. Iyak kami ng iyak, Mama Mia. Ako lalo ang pinakamalungkot dahil nawalan na ako ng totoo kong magulang. Alam ko naman kasi na sa bahay na yon, si nanay lang talaga ang tunay na nagmamahal sa akin. Paano na lang ako ngayon, tanong ko sa utak ko. Habang nakaburo lang nanay ko ay hindi ko makausap ng matino ang tatay. Ako ang nag-aasikaso ng lahat, kahit na 15 years old pa lamang ako nung time na yon, Mama Mia. Hanggang sa nailibing si nanay. Dito ay nag-umpisang magbago ang tatay. Kung dati ay sa akin lang siya galit, ngayon ay parang sa buong mundo na. Wala pang 2 buwan mula nang mailibing ang nanay ko ay may dinala ng babae ang tatay ko sa bahay namin. Hindi ko mapigilang magreklamo. Pati rin ang mga kapatid ko ay nagreklamo, Mama Mia, kung bakit may bitbit na ibang babae ang tatay sa bahay namin. Huwag kayong mangialam. Buhay ko to. Wala naman na ang nanay nyo. Bakit kailangan kong mamatay kasama siya, ha? Sabi niya. Ako noon ang sumagot at galit na galit si tatay kaya naman nasampal niya ako. Alam mo, Maya, buti pa hanapin mo yung walang kwenta mong ama at pumunta ka dun sa kanya. Hindi na kita kaya pang pakainin, palamunin at pag-aralin dito. Kaya dun ka na sa tatay mo. Po? Anong po? Walang po. Doon ka sa tatay mo. Umalis ka dito. Lumayas ka. Pero hindi ko po alam kung saan nakatira ang tunay kong tatay eh. Naguguluhan noon ang mga kapatid ko. Ate, hindi mo tatay ang tatay namin? Tanong ni Digna. Hindi ko anak ang babaeng yan. Anak yan ng nanay niyo sa ibang lalaki. Kaya ikaw, Maya, mag-alsa-balutan ka na, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo at umalis ka na dito. Hindi mo alam kung sino tatay mo? Eto ang tatay mo. Sabi niya at may kinuha siyang picture mula sa wallet ng nanay ko. Sa likod ng picture na yon ay may nakalagay na address. Bakit may picture ang nanay
sa lalaking yan, tay? Tanong ulit ni Digna. Kasi sa hinaba-haba ng panahon, yang lalaki pa rin na yan ang mahal ng nanay nyo. Kaya masisisi nyo ba ako kung magmahal ulit ako ng iba? 2 buwan matapos natin siyang ilubing, ha? Doon, Mama Mia, ay kumampi na ang mga kapatid ko kay tatay. Kasi ang akala nila ay iniputan ni nanay sa ulo si tatay kaya nagkaroon ito ng anak sa ibang lalaki. Ayoko na rin mag-explain noon dahil pagod na rin talaga ako sa pamilyang to. Kaya naman nagalsabalutan na ako, Mama Mia. Kahit walang kasiguraduhan, inisip ko noon na siguro mas mapapabuti ang buhay ko doon sa tatay ko. Pinuntahan ko yung address. Buti na lang at meron pa akong mumunting savings mula sa paglalabada ko. Pero pagdating ko doon ay wala na raw doon nakatira ang tatay ko, sabi nung bagong may-ari. Matagal na raw na naibenta ang bahay na yon. 6 na taon nang nakakalipas. Inisip ko noon, paano nagkaroon ng picture ang nanay ko sa tatay ko? At paano na ako ngayon? Ngayon na hindi ko na mahagilap ang tatay ko. Dahil sa wala na akong ibang mapuntahan, ay pumunta na lang ako sa bahay ng pinsan ko, Mama Mia. Noon ako nakitira sa bahay ng tita ko. Pinag-aral naman ako ng tita ko, kaya lang ginawa niya akong alila. Ewan ko kung makaka-relate ba kayo. Pero iba talaga kapag nanananahan ka sa hindi mo bahay. Dati sa bahay namin, oo, para naman na rin akong alila. Kaya lang sobra-sobra nung dumating na ako sa bahay ng mga pinsan ko. 2nd year high school na ako noon, Mama Mia. 15 years old. Hanggang sa sinabi ng tiyahin ko na hindi na raw niya kaya akong pag-aralin at hindi na rin daw niya kaya akong pakainin. Pasensya ka na, Maya. Kasi yung tiyuhin mo hindi na sasampa ulit ng barko. Etong savings namin, etong munting negosyo namin, kulang pa to para sa 2 naming anak. Kaya pasensya ka na, kailangan mo nang umalis dito. Kung saan-saan ako napunta, Mama Mia, kung kani-kaninong kamag-anak ako naninirahan na ginagawa akong alila. Hanggang sa isang araw, sinabihan ako ng tiyuhin ko na siyang tinitirhan ko nung mga panahon na yon na nahanap na raw niya ang tirahan ng tatay ko. Baka gusto ko raw na lumipat doon. Ewan ko ba, Mama Mia? Ewan ko kung bakit ayaw nilang lahat sa akin, masipag naman ako. Hindi naman ako nagpapautos. Lagi ko namang ginagawa ang mga gawaing bahay para maging maalwan ang buhay nila. Pero sadyang hindi nga siguro talaga ako kagusto-gusto. Dahil pati mga kamag-anak ko ay kulang na lang isuka nila ako papalayo sa kanila. Sasamahan kita, ihahatid kita bukas sa tatay mo. Buti na yung tatay mo ang mag-aalaga sa'yo at magpapaaral sa'yo. Magti-3rd year ka na, ang dami nyo ng mga requirements at kung ano-ano pa yan. Hindi na namin kaya ng tita mo. Kinabukasan, kabang-kaba ako habang bumabiyahe kami ng tiyuhin ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa makarating kami sa pangatlong barangay mula sa amin. Malapit lang pala ang tatay ko sa akin, bakit hindi ko man lang ito nalaman? Tao po! Tao po! Andyan po ba si Rigor? Tanong ng tiyuhin ko. O andito, bakit? Tanong ng isang babae na sa tansya ko ay kaidaran lamang ng nanay ko. Sino ka ba? Kapatid ako ni Vivian. Eto ang anak niya. Anak nilang 2 ni Rigor. Mama Mia, nakita kong hindi na nagulat yung babae. Alam niya siguro na nag-i-exist ako. Alam niya siguro na may anak sa iba ang Rigor na sinasabi ng tiyuhin ko. Mula pa si Rigor, nasa trabaho pa. Bakit mo dinala yung batang yan dito? Bakit nagdala ka dito ng bastarda, ha? Sensya ka na, responsibilidad to ng asawa mo.
Sorry hindi ko na kayang buhayin tong batang to eh. Bakit? Nasaan ba ang ama-amain yan? Ayaw na rin sa kanya. Kita mo, lahat ng tao ayaw sa kanya? Alisin mo yan dito. Wag na wag mo yang ipapakita kay Rigor. Mama Mia, naiyak na ako nung mga panahon na yon. Para po akong isang lumang gamit na wala nang may gusto kaya pinagpapasapasahan na lang. Bigla may dumating na isang tricycle. May bumaba noon na isang sopistikadang babae na sa tansya ko ay siguro matanda lang sa akin ng ilang taon. Oh mami, bakit nanggagalaiti ka dyan? Bakit dito kayo sa labas ang init-init? Mami, ibig sabihin ba kapatid ko to? Tanong ko noon sa utak ko. Oh, Crystal, andito ka na pala. Pumasok ka na sa loob, huwag ka nang makialam dito. Sino sila, Mami? Tanong niya ulit sa nanay niya. Iha, kapatid mo to, si Maya. Ano? Anong kapatid? Gulat na gulat siya, Mama Mia. Ano ba? Bakit ikaw nagsasabi sa anak ko, ha? Galit naman noon yung ginang sa tiyuhin ko. Buti yung malaman niya na may kapatid siya sa labas. Iha, eto si Maya, kapatid mo sa ama. Mama Mia, para hindi na siguro magkaroon pa ng komosyon sa mga kapitbahay, ay napilitan yung ginang na papasukin kami sa loob ng pamamahay nila. At doon ay kinausap niya kami. Ayaw umalis ng tito ko hanggat hindi dumadating ang papa ko. Sabi niya hindi na raw niya ako kayang dalhin pabalik sa kanila. Paano yan? Anong gagawin ko dyan? Tanong ng ginang. Ikaw bahala. Magaling tong maglaba, magaling tong magluto, maglinis ng bahay. Magaling tong batang to, mapapakinabangan nyo. Mama Mia, para po akong pinagbibili noon ang tiyuhin ko sa walang halaga. O siya, sige, iwan mo na yan dito. Umalis ka na. O ikaw, magluto ka muna doon. Sabi niya sa akin. Tumutulo ang luha ako at nagtanong ako kung saan ang kusina nila. Halika, sumunod ka sa akin. O eto ang yung kusina ha. Eto yung ref, maraming laman yan. Pero wag na wag kang magluluto ng hindi ko alam. Lalo na kung ikaw lang naman ang kakain. Ang makakain mo ay yung ibibigay ko sa'yo. Entiendes? Tumango na lang ako, Mama Mia, dahil wala nang boses na lumalabas noon sa bibig ko. Kaya naman, naganda na rin ako dahil ibinigay na niya sa akin kung ano ang lulutuin ko. Habang nagluluto ako ay naaawa ako noon sa sarili ko. Wala nang nagmamahal sa akin. Buti na lang at lumapit sa akin yung babae kanina. Hi, ako nga pala si Blessy. Kapatid mo? Ilang taon ka na? 15. Matanda lang pala ako sa'yo ng 2 years. 17 naman ako pero mag-18 na. Magka-college na nga ako. Next school year eh. Ikaw ba? Nasa anong baitang ka na? Second year high school? Okay. Malapit lang ba dito yung paaralan mo? Medyo. Huwag kang mahiya sa akin Mula ngayon, ate na yung tawag mo sa akin. Natuwa ako, Mama Mia. Pakiramdam ko ay meron nang tumatanggap sa akin. Kaya naman, yung mga luha ko na kanina ay luha ng kalungkutan, ngayon ay nahaluan na ng luha ng kaligayahan. Iba palang magkaroon ng ate. Tinulungan niya ako noon sa paggagayat ng mga lulutuin ko. Anong ginagawa mo dyan, Blessy, ha? Halika rito, gawin mo yung mga assignments mo. Wala akong assignments, Mi. Dito na lang ako, tutulungan ko si Maya. Kasi hindi pa niya alam kung saan nakalagay yung mga gamit natin dito sa kusina eh. Hayaan mo na siya dyan. Hindi, Mi, okay lang ako, ayos lang ako, promise. Mula noon, Mama Mia, ay naging close kami ni Blessy. Siya nga pala yung ama ko, nung makita niya ako ay halatang hindi masaya ang kanyang muka. Nagtanong siya kung bakit ako nandun,
kung nasaan daw ang nanay ko at bakit ako pinabayaan. Nung nalaman niyang patay na ang nanay ko at nalaman niya ang pinagdaanan ko ay kinausap niya ang asawa niya. Doon na lang daw ako sa kanila. Sila na lang daw ang magpapaaral sa akin pero hindi daw libre ang lahat ng yon. May mga kapalit daw. Kailangan ko raw na tumulong sa kanilang bahay. Pero hindi naman tumulong ang ginawa ko doon kundi ako na halos ang lahat ng gumagawa, Mama Mia. Buti na lang at hindi naman po masyadong mabibigat ang trabaho sa bahay nila. Dahil nakatiles naman po ang buong bahay nila kaya madali lang ang pagmamap. Hindi ka na maglalagay ng mga basahan o di kaya magpo-floor wax at magbubunot. Ang kailangan mo na lang gawin ay mag-mop. Tapos yung lutuan naman nila, Mama Mia, ay dikalan na at hindi na po dikahoy, kaya hindi ka na mahihirapan. Ang paglalaba naman ay naka-washing machine naman, liban na lamang sa mga uniforme ni Blessy na dapat ay hindi ko ilalagay sa washing. Masasabi kong mas naging magaan ang buhay para sa akin doon sa bahay ng papa ko. Hanggang sa mabilis na lumipas ang halos 1 taon ay kailangan nang umalis ni Blessy. May nakababatang kapatid si Blessy na lalaki at mabait din naman to, Mama Mia. Hindi naman ako pinapahirapan kaya naman maayos na rin ang pamumuhay ko doon. Kahit naramdam kong hindi pa rin ako tanggap ng tatay ko, pati na rin ng asawa niya ay hinayaan ko na lang. Inisip ko na lang noon, Mama Mia, eto lang ang tangi kong paraan para makapag-aral ako. Nung lumipat na ng Maynila si Blessy dahil dun na ito mag-aaral, ay nawalan na ako ng kakampi sa bahay. Dati-rati kasi kapag pinapagalitan ako ng nanay niya, ay lagi niya akong kinakampihan. Sinasaway niya ang nanay niya at lagi niya itong pinapatawa para wag nang magalit sa akin. Pero nung nawala na si Blessy sa bahay, ay ako na lagi ang pinagbubuntunan ni tita ng kanyang galit. Hanggang sa, Mama Mia, nawalan na ng panghanap buhay ang tatay. Sunod-sunod kasi na nalugi ang kanyang mga negosyo at kung ano-ano pa raw na mga kamalasan ang dumapo sa pamilya nila na isinisisi sa akin ng tiyahin ko. Dati naman, nung hindi ka pa dumating dito sa bahay namin, maayos naman ang mga negosyo namin. Pero nung dumating ka, unti-unting naglalaho ang mga pinaghirapan namin. Unti-unting nalugi ang mga negosyo hanggang sa ngayon. Paano na namin pag-aaralin si Blessy sa Maynila? Mommy, ayos lang ako. Kaya ko namang pag-aralin ng sarili ko. Isa pa, scholar naman ako, di ba? Tapos, pwede naman akong kumuha ng mga part-time job. Bilib na bilib ako noon kay Blessy, Mama Mia. Dahil sa likod ng mga pinagdaanan ng pamilya nila ay hindi pa rin niya ako sinisisi. Sa likod ng pinagdaanan ng kanilang pamilya ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Kaya naman nabilib talaga ako sa kanya noon. Lumipas pa ang 1 taon. Tapos na ako sa high school ko sa lugar namin. Hindi ka na namin mapag-aaral ng college. Bahala ka na sa buhay mo. Kung gusto mong umalis dito, pwede rin. Kung gusto mong maghanap buhay para makapag-aral ka, sige, nasa sayo ang desisyon. Sabi ng tatay ko isang gabi. Di, isasama ko na lang kaya etong si Maya dun sa Maynila. Ano? Ba't mo naman isasama to? Dagdag pasanin mo pa to dun eh. Hindi di, yung pinagtatrabahuan ko kasi naghahanap ng isa pang magtatrabaho doon na babae. Saktong-sakto itong si Maya. Pwede ba yun? 17 pa lamang ako? Tanong ko sa kanya. Ayos lang yun, magagawa naman natin yun ng paraan. Isa pa, kapag nandun ka, medyo malaki ang kita. Pwede kang mag-aral. Mama Mia, naengganyo ako sa sinabi niyang pwede akong mag-aral doon sa Maynila. Kaya kahit na mahirap, kahit na first time kong umalis sa lugar namin, ay pumayag ako. Kaya lang, wala akong pampamasahe papuntang Maynila eh. Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala doon. Tapos, pagdating natin doon, ipapakilala kita sa mga kasamahan ko sa trabaho. Riyadong mag-e-enjoy ka doon.
Mama Mia, may tiwala po ako kay Blessy. Malaki ang tiwala ko sa kanya dahil tanging bukod siya lang, bukod kay nanay, ang nagtrato sa akin na isang kadugo. Ang nagtrato sa akin ng may respeto at pagmamahal. Inisip ko noon na siguro mas mapapaganda nga ang buhay ko kung si Blessy na ang kasama ko at hindi na ako nandito sa bahay ng mga magulang niya. Alam ko naman na kahit 2 taon na kaming nagsasama ng tatay ko sa iisang bahay ay hindi pa rin niya ako matanggap. Nakita ko talaga nung nagsasama na ako sa kanila, Mama Mia, na mahal pala talaga ng tatay ko yung napangasawa niya. Siguro nga ay ginamit niya lang talaga yung nanay ko noon. Ginamit niya lang para sa kanyang katawang kaligayahan. Kaya naman, sa walang pag-aalinlangan ay sumama ako kay Blessy. Hoy, huwag kang magiging problema ni Blessy dun sa Maynila, ha? Ayusin mo yung buhay mo. Tsaka, pagsilbihan mo si Blessy dun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakapag-aral ng kolehiyo. Kaya huwag kang makakalimot sa utang na loob mo kay Blessy. Opo, aalagaan ko po yung kapatid ko. Wag mo nga ang matatawag na kapatid yang si Blessy. Ilang beses ko bang sinasabi sa'yo na hindi alam ng ating mga kapitbahay dito na anak ka ng asawa ko sa labas. Ang alam nila, pamangkin ka mula sa malayong lugar. Sorry po. Sorry ka dyan. Doon na wag mong ipakikilala ang sarili mo bilang kapatid ni Blessy. Kapag nalaman ko, luluwas talaga ako ng Maynila at patay ka talaga sa akin. Opo. Oo, Mama Mia. 2 taon na akong naninirahan sa bahay ng totoo kong ama, pero walang nakakaalam na anak niya ako. Ang alam ng lahat ay tinutulungan nila ako dahil isa akong malayo nilang kamag-anak na wala nang magpapaaral, kaya nagmagandang loob sila para tulungan ako. Dakila nga ang tingin sa kanila ng kanilang mga kapitbahay at ibang mga kakilala eh. Ang hindi nila alam, inaalila nila ako, parte naman dapat ako ng kanilang pamilya. Pero hinayaan ko na lang, sanay naman na ako. Mula pagkabata ko ay hindi naman nga ako tanggap ng Tatay Vince ko. Mama Mia, nung araw na lumuwas kami ng Maynila ay masayang masaya pa ako. Akala ko eto na ang makakapagpabago ng buhay ko. Akala ko dito na ako tuluyang magiging maligaya. Sa unang araw namin sa Maynila ay ipinasyal agad ako ni Blessy. Pinakita niya sa akin kung saan siya nag-aaral. Kahit hindi kami nakapasok ay ayos lang. Tsaka na tayo papasok dyan, ha? Kapag mag-e-enroll ka na. Sa ngayon, bili muna tayo ng mga bago mong damit. Kasi tignan mo nga yung mga damit mo, para ng basahan. Blessy, ayos lang naman ako. Hindi naman importante sa akin yung mga damit. Anong hindi importante? Importante yun, no? Alam mo, kung magka-size lang tayo, ibibigay ko na sa'yo yung iba kong mga damit. Kaya lang, hindi tayo magka-size eh. Kasi maliit na babae ka. 5 flat lang ako, Mama Mia, samantalang si Blessy ay 5'5". Kaya naman yung mga gamit niya ay hindi ko talaga pwedeng gamitin dahil hindi naman yun kasya sa akin. Nagmumukha akong hanger sa kanyang mga damit. Pumunta kami sa isang parang diukay. Kaya lang, medyo maganda naman yun, Mama Mia. Eto kunin mo to. Blessy, wala akong pambayad nito eh. Ano ka ba? Akong bahala dyan. Blessy, hindi naman ako sanay na magsusuot ng ganyan. Sabi ko sa kanya nung binigay niya sa akin ng isang maikling palda. Tapos spaghetti strap pa na blouse. Ano ka ba? Dapat dito sa Maynila, matuto kang magbihis ng ganito. Ganito nagbibihis ang mga tao dito. Tsaka eto kunin mo to. Ang dami-dami niyang nilalagay na mga sexing damit. Pilit ko namang tinututulan ng mga yun dahil una sa lahat ay hindi naman ako nagsusuot ng ganon. Pangalawa, Mama Mia, ay wala din talaga akong pambayad. Si Blessy nga ang namasahe sa akin eh. Blessy, ayos lang naman itong mga damit ko. Ang gusto ko lang papuntahin mo na ako dun sa sinasabi mong trabaho para naman makapag-ipon na ako para sa enrollment.
Hindi naman ako katulad mo na scholar. Ano ka ba naman? Konti lang naman to eh. Tsaka wala pang 2,000 to. Kayang-kaya ko to. Sige na. Sukat mo na yan doon, dali. Dahil mapilit si Blessy, Mama Mia, wala akong nagawa kundi isukat yung mga kinuha niyang damit. At saktong-sakto naman talaga sa akin ang lahat ng yon. Alam mo, bagay na bagay sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Natuwa naman ako dahil pinuri ako ng kapatid ko. Tanging siya lamang sa mga kapatid ko ang pumuri sa akin, Mama Mia. Nung nabayaran na namin ay pumunta kami sa isang fast food chain na kailanman ay hindi ko pa naranasang kainan. Dati-rati kasi, Mama Mia, kapag umaalis ang pamilya ni na Blessy at nagsisimba tapos kumakain sa labas, ay hindi naman nila ako sinasama. Naiiwan ako sa bahay para maglaba at maglinis. First time ko po noong kumain sa Jollibee. Masarap pala yung Jollibee, Mama Mia. Pakiramdam ko noon ay nakarating na ako sa langit nung kinain ko ang manok nila. Ang sarap, sabi ko. First time mo? Tanong ni Blessy. Oo eh. Hayaan mo na. Mula ngayon, eto na ang lagi mong kakainin. Lalo na kapag nakapag-umpisa ka na ng trabaho, sobra-sobra pa dito ang pwede mong kainin. Pwede ka pang mag-restaurant kung gusto mo. Natuwa ako, Mama Mia. Ganito ba talaga sa Maynila? Malaki ang pasahod kahit sa katulad kong hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral tapos minor de edad pa? Hinayaan ko na lang si Blessy noon na itour ako sa kung saan-saan siya gumagala. Hanggang sa gabi na, Mama Mia. Umuwi na kami dun sa kaniyang boarding house. 2 lang sila doon sa kwarto. Pero nung dumating ako, ay unti-unti nang inililipat nung kanyang ka-boardmate yung iba niyang mga gamit. Dahil kaming 2 na raw ang gagamit doon. Talaga? Paano yung upa? Ako nang bahala dun, sis. Tsaka kung may trabaho ka na, kung may kita ka na ng sayo, pwede ka nang mag-ambag. Okay ba yon? Salamat talaga, Blessy ha. Blessing ka talaga ng buhay ko, sabi ko. Ngumiti lamang siya at sinabing magpahinga na raw ako dahil bukas ay ipapakilala na raw niya ako sa magiging amo ko. Kaya naman, Mama Mia, natulog na ako nang may ngiti sa mga labi ko. Eto na ang simula ng pagbabago ng aking buhay. Eto na ang simula ng pag-asenso ko, sabi ko noon sa sarili ko. Kinabukasan ay nagising ako at nilaban ko agad yung mga pinamili namin ni Blessy. O eto, unahin mo to. Kasi eto ang isusuot mo mamaya. Etong red na bestida, ang ikli-ikli nito eh. Alam mo ba, kailangan talaga na maganda ang first impression sa'yo ng mga tao. Para naman magustuhan ka nila. Kailangan yun. Talaga? Oo, kaya labhan mo na yan, unahin mo na yan. Banlawan mo na para mamaya tuyo na yan, pwede mo nang gamitin. Sininod ko si Blessy, Mama Mia. Mag-aalasing ko na ng hapon nung inaya niya akong lumabas para kumain ng barbecue. Maikling short ang suot noon ni Blessy. Nung lumabas kami ay parang kilalang-kilala siya lahat ng mga tao doon. Ang boarding house kasi, Mama Mia, ay nasa parang masasabi mong medyo squatter area na rin. Napakaraming tao. May nagtitinda doon ng isaw-isaw at doon kami bumili. Oy, Blessy, ano yan? Panibagong recruit? Manahimik ka nga dyan, Emong, sabi ni Blessy sa kanya. Maganda yan ah. Nako, siguradong maganda na naman ang mood ni Blessy. Abay, syempre, maganda to. Kapatid ko to eh. Talaga? Kapatid mo? Di naman kayo magkamuka. Pero pareho kayong maganda. Tumigil ka nga dyan, Emong. Mama Mia, medyo may pagtataka na ako noon sa mga naging usapan ni Blessy at nung tinawag niyang Emong. Kaya lang, hinayaan ko na lang at ngumingiti-ngiti na lamang ako dahil ayoko namang mag-cause ng kahit na anong commotion. Bumili lamang kami ng pang-take-out ni Blessy at saka bumalik kami sa boarding house at dun kami kumain. Pagkatapos noon ay inutusan na niya akong maligo. Mag-aalas 6 na kasi noon ng gabi. Panggabi ba talaga ang trabaho natin?
Oo no, dapat lang panggabi para naman makapag-aral ka tuwing umaga. Kaya naman naligo na ako. Nung matapos ako maligo ay nakita kong bihis na si Blessy. Oli ka na, may make-upan na kita. Ano, bakit kailangang may make-up pa? Hindi naman ako sanay na naglalagay ng kolorete sa mukha ko eh. Alam mo, dapat masanay ka na. Kinakailangan talaga yan dito sa Maynila. Sanayan na lang yan. Halika, may make-upan kita. Pagkatapos niya akong make-upan ay nagandahan naman ako sa sarili ko. Pagkatapos ay inutusan na niya akong isuot na yung pulang bestida na pinaunan niya sa akin kaninang labhan. O tignan mo, ang ganda-ganda mo. Blessy, parang ang sagwa ng itsura ko. Ano bang ang sagwa? Hindi ka masagwa, ano? Maganda ka kaya? Halika na, sige na, inaantay na tayo ni Mamu, sabi niya. Sinong Mamu? Yung sinasabi ko sa'yo magiging amo natin? Halika na, bilisan mo na dyan. Paglabas namin Mama Mia ay pumara na ng taxi si Blessy. Medyo malayo sa lugar na yon ang aming pinuntahan. Nasa mga humigit kumulang 30 minutos ang biniyahe ng taxi. O kuya, sa'yo na yung sukli. Babush, sabi ni Blessy dun sa taxi driver. Bumaba naman na ako. Gulat na gulat ako Mama Mia dahil parang isang bar ang pinuntahan namin. Ano trabaho ko dito, waitress? Ano ka ba? Huwag ka nang maraming tanong. Pasok ka na sa loob. Mama Mia, yung pinuntahan namin sa labas ay maraming nag-iinuman at nagsasayawan. Bar nga siya talaga. Pero hindi pa pala kami doon. May isang maliit na pintuan sa likod ng stage at doon kami pumasok. Pagpasok ko ay parang kakaibang mundo ang nandun Mama Mia. Sure, meron ding mga mesa at meron ding mga nag-iinuman, pero may isang stage kung saan ay merong 2 pole na nakalagay. Tapos, Mama Mia, may mga announcer doon na sinasabing maya-maya lamang ay lalabas na yung mga dancer. Hindi katulad nung bar na pinasukan namin kanina na yung mga kliyente o yung mga nag-iinuman ang nagsasayawan. Dito ay parang may magsasayaw. Hi Mamu! Bati ni Blessy sa isang matabang babae. Oh, Blessy! Buti naman nakabalik ka na. Akala ko sa susunod na linggo ka pa. Alam mo naman Mamu, kailangan kumita ng datong kaya andito na ako. Oh, sino tong kasama mo? Maganda. Mamu, eto nga pala si Maya, kapatid ko. Si Maya. Hi Maya, ako si Mamu. Abot niya ng kamay niya sa akin. Ewan ko Mama Mia, pero nung tignan ako nung Mamu ay parang naninindig ang mga balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may naramdaman akong kakaiba sa kanya. Pero kahit na ganoon ay hindi ko naman pinahiya ang kapatid ko. Kinamayan ko pa rin yung tinatawag niyang Mamu. Mamu, magtatrabaho din dito si Maya ha? Alam mo na. Ah, okay. Sige, mabuti yan. Muti ngayon may parokyano ako. Ah, Maya? Kita mo yung daan na yan? Diretso ka lang dyan. Tapos, ang unang pintuan sa kanan mo, pumasok ka doon at doon mo ako antayin ha? Dahil doon kita pupuntahan para sa interview mo. Hinawakan ko ang kamay ni Blessy dahil natatakot akong mag-isang pumunta doon. Ano ka ba Maya? Ayos lang yan. Nandito ka na sa trabahong magbibigay sa'yo ng maraming datong, sabi niya sa akin. Pero natatakot pa rin ako kaya sinabi kong samahan niya ako. Naku, hindi pwede. Balik trabaho na ako ngayon. Sige na, pupunta pa ako sa dressing room, sabi niya. Mama Mia, nagtataka talaga ako noon kung bakit parang artista itong kapatid ko. Bakit parang may dressing room pang nalalaman. Pero dahil naging mapilit na sila ay pumunta na ako doon sa kwartong sinasabi nila. Wala pa sigurong mga 20 minutos ay may pumasok na isang lalaki. Mama Mia, nagulat nga din ako sa pinuntahan ko dahil bakit parang may kama doon. Nung may pumasok na lalaki ay aalis na sana ako pero pinigilan niya ako.
Ang sabi niya ay bayad na raw ako, Mama Mia. Malaki daw ang bayad niya kay Mamo, kaya wag ko raw siyang biguin. Po? Anong bayad po? Hindi niya ba sinabi sa'yo? Ako ang kliyente mo ngayon, kaya halika na. Paligayahin mo na ako. Sabi niya. Po, hindi ko po alam to. Sige po, aalis na po ako. Ano bang aalis? Just me lang binayad ko sa'yo. Kaya halika na. Pagkatapos noon ay hinila niya ako at sinibasib niya ako ng halik sa aking labi. Mama Mia, natigagal talaga ako noon at sobrang takot na takot ako. Kahit naman 17 years old na ako nung mga panahon na yon, ay hindi ko pa po naranasan na mahalikan sa aking mga labi. Never pa po akong nagkaroon noon ng boyfriend dahil sa dinami-dami ba naman ng mga gawain ko ay wala na talaga akong oras para makipag-boyfriend nung high school ako. Po, please po, bitawan niyo po ako. Ayoko po. Paulit-ulit kong pakiusap pero parang bingi yung lalaki. Matapos na magsawa siya sa mga labi ko ay sinibasib din niya ng halik ang lieg ko, Mama Mia. Pagkatapos noon ay hindi na talaga siya nagpapigil. Masyado siyang malakas kaysa sa akin. Naganap ako ng kung anong bagay na pwede kong maabot para ipukpok sa kanya pero wala po akong nahanap. Walang nahagilap ang mga kamay ko. Hanggang sa tuluyan na nga niyang nagawa sa akin ang karumal-dumal na gawain, Mama Mia. Sakto talaga si Mamo. Berhin ka pa nga, kaya worth it lang ang bayad ko sa'yo. Sabi niya. Mama Mia, gulat na gulat ako noon. Ganitong trabaho ba ang tinutukoy ni Blessy? Matapos noon ay inabutan niya ako ng 3,000 pesos. Tip ko raw. Huwag mo nang ipakita yan kay Mamo dahil baka kunin pa niya yan sa'yo. Mamaya may ibibigay pa yun sa'yo. Kasi porsyento lang naman dapat yung sa kanya dun sa Gizmil na yun eh. Salamat ah. Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya. Hindi ako sumagot at umiiyak lamang ako noon. Uy, hindi kita pinagsamantalahan ha. Bayad kita. Kaya wag mo akong ginaganyan. Sabi niya, sabay tapon sa mukha ko nung 3,000 pesos at umalis na siya. Iyak ako ng iyak, Mama Mia, pero pinulot ko pa rin yung pera. Tinago ko yung pera gaya nung sabi nung lalaki. Tinago ko yun sa underwear ko. Nung nagkabihis na ako ay siya namang pagpasok ni Blessy at ni Mamo sa pintuan. Blessy, ano ba tong pinagagawa mo sa akin ha? Ano ba to? Ano ba tong trabahong sinabi mo? Ano ka ba naman? Kikita ka naman ng malaki. O Mamo, bigay mo na yung part niya. Binigyan ako ni Mamo ng 5,000 pesos, Mama Mia. Ayoko na. Ayoko dito. Ano ka ba? Ngayon ka pa ba mag-iinarte? Nakuha ka na? Alam mo, tayong mga babae, binigyan tayo ng ganitong biyaya. Gaya mo, oh. Kahit na papayat-payat ka maganda naman yung hinaharap mo. Yan ang gustong-gusto ng mga lalaki. Kaya gamitin mo yan para magkapera ka. Huwag yung ganyan ka. Blessy, ganito din ba ang trabaho mo? Tanong ko sa kapatid ko. Oo, bakit? Kumikita ako ng malaki. Nakakapag-aral pa ako. Alam ko naman na hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko At isa pa, kesa naman binibigay ko yung sarili ko sa mga lalaking sasaktan, paiiyakin, at ipagpapalit lang naman ako sa iba, buti yung pagkikitaan ko na lang. Kaya ikaw, maging wais ka. Tumayo ka na dyan, uwi na tayo. Tapos na rin ako sa kliyente ko. Mama Mia, sumakay kaming dalawa ni Blessy sa taxi nang walang imikan. Hindi ko talaga alam kung paano niya naaatim na gawin ang ganitong bagay at ipahamak din ako sa ganito. Inisip ko, Mama Mia, hindi pala totoong mabait si Blessy. Hindi pala totoo na concern siya sa akin kaya niya ako sinama sa Maynila. Kasi nakita akong inabutan din siya ng pera ni Mamo. Oh, eto sa'yo. Tapos, eto yung porsyento mo para kay Maya. Narinig kong sabi sa kanya. Nung nasa boarding house na kami ay nagbihis na ako.
Pero hindi ako makatulog kaya naligo ako ng naligo, Mama Mia. Kinuskus ko ng kinuskus ang katawan ko, nagbabaka sakaling maalis sa katawan ko ang duming dumikit sa akin. Hindi ko iniisip na ganon ang magiging unang karanasan ko sa ganitong bagay, Mama Mia. Ano ka ba? Ang tagal-tagal mo dyan sa banyo, bilisan mo na dahil naiihi na ako, sabi ni Blessy sa labas. Lumabas ako na hindi pa rin siya iniimik. Ano ba, hindi mo ba ako papansinin? Halika nga rito, sabi niya sabay hila ng balikat ko. Ano ba, Blessy, pagod ako. Uy, wag ka mag-iinarte sa akin at wag na wag mong masasabi-sabi sa mga magulang ko na ganito ang trabaho ko. Isa pa, wag ka mag-inarte. Buti nga tinanggap kita kahit bastarda ka ng papa ko. Mama Mia, dun ko napagtanto. Hindi pala talaga ako tanggap ng kapatid ko. Ginamit lamang niya ako. Kinabukasan ay umalis si Blessy dahil magpapa-enroll daw siya. Tinanong niya ako kung magpapa-enroll ako dahil isasama niya raw ako. Hindi na muna, sabi ko. Uy, magpahinga ka dahil babalik tayo mamaya sa club. May mga nakaabang ng kliyente sa'yo, sabi ni Mamo. Nung sinabi niya yun, Mama Mia, ay natakot ako. Nung umalis siya, ay nag-alsabalutan ako. Iniwan ko yung mga damit na binili niya para sa akin. Tanging bitbit ko ay yung mga damit ko na dala ko papuntang Maynila. Nag-iwan din ako ng 1,000 sa kanya, Mama Mia, bilang bayad sa pamasahe ko papunta doon. Pagkatapos ay umalis na ako. Malaboy-laboy ako sa Maynila. Wala akong mapuntahan noon, Mama Mia, dahil hindi ko alam ang lugar na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta lang makalayo ako kay Blessy. Makalayo ako sa isang taong mas masahol pa sa lahat ng taong umabuso sa akin. At least yung mga taong umabuso sa akin noon, pagpapahirap lamang sa trabaho ang ginagawa nila sa katawan ko Pero si Blessy na turingang kapatid ko ay binenta ako. Kaya naman, nung gabing yon ay nakatulog ako sa bangketa. Kinaumagahan ay nagising ako na may tumatapik-tapik sa balikat ko. Ineng, anong ginagawa mo dito? Isang matandang babae na nasa edad 50 siguro ang lumapit sa akin, Mama Mia. Wala po. Dito ka ba natulog kagabi? Opo, sagot ko. Naku, kawawa ka naman. Nasaan ba pamilya mo? Alam mo bang delikado dito, ha? Tapos yung mga bit-bit mo, buti hindi yan nawala. Kasi po, naglayas po ako sa amin. Ano? Bakit naman? Mahabang kwento po Sige, halika, sumama ka sa akin. Wala ka bang ibang mapupuntahan? Wala po. Nahihiyaman, Mama Mia, ay sumama ako sa kanya. Mukhang mabait naman ang babaeng ito, kaya sumama ako sa kanya. Pumunta kami sa isang karinderya at doon ay pinakain niya ako. Halatang halata siguro niya na gutom ako, Mama Mia. May pera pa naman ako pero takot na takot ako noong gastusin yon. Dahil iniisip ko, Mama Mia, kapag ginastos ko yung perang yon, ay para ko na ring binenta ang sarili ko. Para ko na ring binenta ang pagkababae ko dahil pumayag akong gastusin yung pera na galing sa panlalapastangan sa aking katawan. Ineng, may munti akong tindahan sa bahay namin. Kailangan ko rin ng kasama doon kasi wala na akong kasama Yung anak ko at yung asawa niya ay lumipat na ng bahay. Kaya ako na lang mag-isa sa bahay ko. Gusto mo bang sumama sa akin? Sa walang pag-aalinlangan ay sumama ako doon sa matanda. Itago na lang natin siya sa pangalang Aling Mina. Si Aling Mina, Mama Mia, ay mabait. Pagdating ko sa bahay nila ay nagbukas agad siya ng kanyang maliit na tindahan. Iisa lang kasi ang anak ko. Eto si Christy. At saka pinakita niya sa akin ang picture ng kanyang anak. May asawa na siya, kaya umalis na dito sa puder ko. Ganun po ba? Oo, kaya mabuti yung dito ka para may makakasama ako. Huwag kang mag-alala,
papasahurin kita. Kung gusto mo nga mag-aral, pag-aaralin kita eh. Kaya lang, sa public school nga lang. Ayos lang po yun, walang problema po. Kahit san po, basta makapag-aral ako. O siya, sige. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo dun sa dating kwarto ni Christy. Yan o, yang pintuang yan, dyan ka pumasok. Inayos ko na ang mga gamit ko, Mama Mia, pagkatapos ay agad akong lumabas. Nakita kong nagdidilig ng mga halaman si Aling Mina, kaya tinulungan ko siya. Nakapagkwentuhan kaming dalawa at sinabi niya sa akin na wala na raw ang asawa niya at mahigit 1 dekada na raw itong patay. Pero hindi na raw siya nag-asawa ulit dahil nag-focus na lang siya sa kanyang pagtatrabaho para sa kanyang anak. Mama Mia, may trabaho din pala si Aling Mina kaya naiiwang sarado ang kanyang tindahan. Ang trabaho niya ay sa barangay hall. Kaya naman Mama Mia, sabi niya kapag wala akong pasok ay ako raw ang bahala sa tindahan. O siya, sige na. Magtanghalian na tayo. Kasi pagkatapos nating magtanghalian ay ipapa-enroll na kita. Kaya naman Mama Mia, napa-enroll na niya ako. Akala ko ay ito na nga ang simula ng pagbabago ng buhay ko. Kaso lang Mama Mia, nagbago ang lahat nung birthday ni Aling Mina. 53rd birthday niya noon kaya may konting handaan sa bahay nila. Siyempre pumunta doon yung Christy at saka yung asawa niya. Mama Mia, nung unang kita ko pa lang sa kanyang asawa ay hindi ko na nagugustuhan ang mga tingin na binibigay nito sa akin. Pero siyempre wala akong karapatang magreklamo. Kaya naman ako na lang ang umiiwas sa kanya. Pero 3 araw lang pagkatapos ng birthday ni Aling Mina at ako lang mag-isa sa bahay noon at nagbabantay ako ng tindahan ay biglang dumating yung asawa ni Christy na itago natin sa pangalang Romy. O Kuya Romy, anong ginagawa niyo po dito? Dito muna ako Maya ha, kasi wala akong kasama dun sa bahay eh. Nagtrabaho kasi yung ate Christy mo. Ako naman eh, walang pasok, day off ko ngayon. O sige po. Nagtanghalian ka na ba? Hindi pa po eh, magluluto pa po ako. Huwag ka na magluto, may dala akong lechon manok dyan. Yan na lang ang kainin natin. Sige na, maganda ka na ng makakain. Ihanda mo na yung kusina. Pumasok ako sa loob, Mama Mia, at naghanda na ako. Hinanda ko na yung pagkain na dala niya at buti na lang at nakapagsaing na ako kanina. Pero ang hindi ko alam ay sumunod pala sa akin si Kuya Romy at nilak pala niya lahat ng pintuan ng bahay. Mama Mia, habang isinasalin ko po yung lechon manok sa lagayan ay bigla siyang lumapit sa likod ko at bigla niya akong niyakap mula sa likod at hinalikan ang aking leeg. Ang bango mo talaga Maya, sabi niya. Sa pagkagulantang ko ay halos hindi na naayos ang pagkakalagay nung manok sa lagayan. Kuya Romy, anong ginagawa niyo? Pigil ko sa kanya. Ano ka ba? Tayong dalawa lang ang dito ngayon. Huwag ka nang maarte dyan. Kuya Romy, wag po. Sabi ko at nagpupumiglas ako sa pagkakayakap niya. Pero Mama Mia, gaya nung nauna kong karanasan ay wala din akong lakas kontra sa kanya. Buti na lang at nakakuha ako ng baso kaya yun ang kinuha ko't pinukpok ko sa ulo niya. Kaso nga lang walang epekto yon. Dumugo ng konti ang kanyang noo. Eto ang gusto ko sa babae, palaban. Sabi niya at ngumiti na parang isang demonyo. Mama Mia, nagtagumpay si Kuya Romy sa kanyang ginawa. Huwag kang magsasabi sa iba ha, dahil patay ka talaga sa akin. O eto, regalo ko sa'yo. Bigla siyang may nilabas sa bag na kanina ay daladala niya. Cellphone yun, Mama Mia. Isang Android cellphone. Sa'yo na yan. At kapag naging mabait ka sa akin, marami pa akong ibibigay sa'yo. Naulit pa ng naulit ang ginawang yun sa akin ni Kuya Romy. At sa bawat pagkakataon na may ginagawa siya sa katawan ko, lahat ng yun, Mama Mia, ay may naging kapalit. Pera, pagkain, kung ano-anong gamit. Hanggang sa nakasanayan ko na ang ganon.
Hanggang sa hindi na lang ako nagrereklamo dahil wala na rin naman akong nagagawa. Mama Mia, oo. Naging kabit nga ako ni Kuya Romy. Isang araw, kagigising ko pa lang noon, nung tumayo ako sa higaan ay parang nahihilo po ako. Akala ko ay dahil lamang sa puyat dahil nag-aral ako buong gabi. Kaya naman, uminom lamang ako ng mainit na tubig at saka nagluto na ng almusal. Pero nung maamoy ko ang amoy ng bawang at sibuyas ay halos bumaliktad ang sikmura ko, Mama Mia. Gulat na gulat ako noon. Anong nangyayari sa akin? Tanong ko. Oh, bakit nasusuka ka dyan sa amoy ng sibuyas at bawang, Maya? Talong ni Aling Mina sa akin. Apo, wala po. Pagod lang po talaga siguro ako kagabi. Sige, ayusin mo na yung sarili mo dahil may pasok ka pa. Pero Mama Mia, hindi nga po ako nakapasok nung araw na yon dahil sa sobrang pagkahilo ko. Dahil nga sa barangay nagtatrabaho si Aling Mina, ay dinalanan niya ako sa barangay health center. Doon Mama Mia ay chinek ako nung na-assign doon na nurse. Hanggang sa sinabi niya na kailangan ko raw magpa-laboratory dahil putlang-putla ang itsura ko. Agad niya akong nirefer sa pinakamalapit na public hospital. At noon, Mama Mia, doon ay sinabi sa amin ng doktor ang isang nakakagimbal na balita. Buntis ka, magdadalawang buwan na, sabi nung doktor matapos niyang basahin ang mga laboratory test ko. Ano? Paano ka nabuntis, Maya? Wala naman akong alam na may boyfriend ka. Mama Mia, napaiyak ako noon. Sobra-sobra akong umiyak. Dinala ulit ako ni Aling Mina sa bahay niya at dun niya ako kinausap ulit. Paano ka nabuntis nga? Iyak lang ako ng iyak dahil hindi ko alam kung papaano ko sasagutin ang tanong niya. Papaano ko ba sasabihin na ang manugang niya ang nakabuntis sa akin, Mama Mia? Papaano ko ba sasabihin na ang anak niya hindi pa nga buntis, nauna nang mabuntis ang kabit ng manugang niya? Mama Mia, sabi sa akin noon ni Aling Mina ay wag raw akong mag-alala. Kung hindi raw ako pananagutan ng lalaking nakabuntis sa akin, ay siya na raw ang bahala sa akin at sa magiging anak ko. Ituturing daw niya na parang apo niya ang anak sa sinapupunan ko. Doon ako nakonsensya, Mama Mia. Nakonsensya ako dahil alam kong masasaktan ko siya kapag nalaman niya ang katotohanan. Kasi labis na masasaktan si Christy o ang kanyang anak, Mama Mia. At kapag nangyari yun, alam kong doble-doble ang sakit na maidudulot sa kanya bilang siya yung ina ni Christy. Kaya naman kinagabihan, habang tulog na tulog si Aling Mina, ay nagdesisyon na kong umalis. Nag-iwan ako ng sulat ng pasasalamat sa kanya. Pero hindi ko sinabi doon kung sino talaga ang tunay na ama ng dinadala ko. Ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay pananagutan ako nung lalaki kaya magsasama na kami. Hindi ko inamin sa kanya na gaya nung una niya akong natagpuan ay wala na naman akong patutunguhan. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili kong pumupunta na sa bus station. Mama Mia, habang papunta ako sa bus station ay bigla ko na lang naisip na umuwi sa amin. Umuwi kay Tatay Vince. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Sumakay ako ng bus nang walang kain hanggang sa nakarating na ako sa amin. Nasa labas na ako noon ng pintuan ng bahay ni Tatay Vince. Tatalikod na sana ako, Mama Mia. Mag-alas 12 na noon ng madaling araw. Nung patalikod na ako ay biglang bumukas yung pintuan. Ate Maya? Si Digna ang nagsalita. Ate Maya, sabi niya sa akin at sinalubong niya ako ng yakap. Ako naman ay hindi na nakatiis at niyakap ko na ang kapatid ko habang umiiyak. Ate Maya, kumusta ka na? Eto.
Buntis, sabi ko. Ano, buntis ka? Tuwang-tuwa namang sabi ng kapatid ko. Sino yang nasa labas? Alam na alam ko ang boses na yon, Mama Mia. Takot ang naramdaman ko nung marinig ko ang pamilyar na boses na yon. Itatakwil pa ba kaya niya ako ulit? Tay, andito na si Ate Maya, nagbalik na siya. Sabi naman ni Digna at dali-daling lumabas ang ibang mga kapatid namin. Niyakap nila ako isa-isa. Pumasok kayo dito sa loob. Pagpasok ko, Mama Mia, ay gulat na gulat ako. Kasi ang Tatay Vince ko. Ang Tatay Vince ko na dati ay matipuno, dati ay malakas. Nagagawa pa nga akong batukan at saktan. Ngayon ay naka-wheelchair na. Maya, anak. Hindi ko napigilan ang sarili kong maiyak nung sinabi niya ang salitang anak. Kumusta ka na? Patawarin mo ko, ha? Pagkasabi niya noon ay agad ko siyang nilapitan at niyakap. Umiiyak ako nung mga panahon na yon at paulit-ulit na tinatawag ang salitang tatay. Kumusta ka na, anak? Kumusta na ang buhay mo? Doon ay sinalaysay ko sa kanilang lahat. Galit na galit si Tatay Vince, hindi lamang sa mga taong lumapastangan sa akin kundi maging sa sarili niya raw. Kung hindi niya raw ako pinaalis noon, Mama Mia, ay baka hindi daw talaga nangyari sa akin ang lahat ng yon. Nalaman ko rin na nadisgrasya pala sa kanilang tinatrabahong bahay si Tatay Vince kaya ito nalumpo. Pagkatapos niyang malumpo ay iniwanan na siya nung babaeng ipinalit niya sa nanay namin. Nalaman ko na sinusustentuhan na pala ng mga kapatid niya na nasa abroad ang Tatay Vince ko. Kaya patuloy pa rin na nakakapag-aral ang mga kapatid ko. Dito ka na lang ulit, anak. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko, ha? Mula nga noon ay nagstay na ako sa bahay. Ako na ulit ang nag-aalaga sa kanilang lahat dahil hindi pa ako pwedeng mag-aral ulit kasi sa kalagayan ko nabuntis ako. Noong nanganak ako, Mama Mia, ay tuwang-tuwa ang mga kapatid ko, pati na rin si Tatay Vince. Matagal na kasing walang bata sa bahay, kaya natuwa sila nung may baby na ulit kami. Ang mga kapatid naman ni Tatay Vince, Mama Mia, ay naging mabait din sa akin. Hanggang sa isa sa mga kapatid niya ang nag-offer sa akin na pag-aralin ako. Mama Mia, hindi ko sinayang ang pagkakataong yon. Bumalik ako sa aking pag-aaral, habang si Tatay Vince naman ang bahala sa baby ko. Unti-unti na rin siyang nakakalakad pero paika-ika pa rin. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako, Mama Mia. Nung nakapagtapos ako ay nakiusap ako sa isang kapatid ni Tatay Vince na nasa Canada na tulungan akong makahanap ng trabaho doon. Hindi naman niya ako binigo, Mama Mia. Dalawa sa mga kapatid ko ang nagtatrabaho na rin nung mga panahon na yon, kaya hindi na talaga mahirap ang buhay namin. Hanggang sa nakapag-abroad na nga ako sa Canada. Mama Mia, doon ay unti-unting naging maayos na ang buhay ko. Sa ngayon ay nandito pa rin ako sa Canada. Kasama ko na po ang anak ko ngayon at ang kapatid kong si Digna. Wala pa ring asawa ang kapatid ko, maging ako, Mama Mia. Ewan ko, siguro na trauma yata kami sa mga lalaki. Hindi namin alam. Nagkapatawaran na rin kami. At ang Tatay Vince ko, Mama Mia, ay yumao na rin nung nakaraang taon na napatawad ko na siya. Kung tatanungin niyo ako kung may alam pa ako sa pamilya ng totoo kong ama, wala na po. Hindi na rin po ako nakikiisyoso. Minsan, kapag may sasabihin sa akin ng iba kong mga kapatid na nasa Pilipinas pa rin, ay ako nang pumipigil sa kanila. Lagi kong sinasabi na ayoko nang makarinig ng kahit na ano tungkol sa kanila. Kahit tungkol kay Blessy, tungkol sa mami niya at tungkol sa daddy niya. Nagmo-move on na ako, kaya ayoko nang bumalik pa sa nakaraan. Buti na lang at naintindihan naman yon ng mga kapatid ko. Sa ngayon ay maayos na po ang takbo ng buhay ko, kaya lang hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit kailangan kong pagdaanan ang lahat ng bagay na yon noon. Kung itatanong nyo kung may balita ako tungkol kay Romy ay wala na rin.
I-explain ko na lang sa anak ko ang lahat ng nangyari sa buhay ko pagdating ng panahon kapag nakakaintindi na siya. Sa ngayon, Mama Mia, ipipiliin ko na munang magpakaina at ama sa anak ko para hindi niya maranasan ang mga naranasan ko sa buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagbabasa nitong aking sulat. Lubos na gumagalang, Maya. Ang lungkot naman ng buhay ni Maya, sadyang hindi po madali ang mga pinagdaanan niya. 'Di ba? Napakahirap, binenta ka ng sarili mong kapatid, hindi ka tanggap ng napangasawa ng iyong ina, hindi ka rin tanggap ng totoo mong ama. Tapos, may isang tao nang ang tumulong sa'yo, pero may mga tao din naman sa paligid niya na mapagsamantala at pinagsamantalahan ka ulit. Napakahirap ng kaniyang pinagdaanan pero bilib naman din talaga ako sa naging tapang mo, Maya. Hindi lahat ng babae ay kakayanin ng mga kinaya mo. Hindi lahat ay kakayanin ng mga pinagdaanan mo. Kaya bilib na bilib ako sa'yo dahil dyan. Pinili mo pa rin buhayin ang anak mo at pinili mo siyang bigyan ng pagmamahal. Mga bagay na hindi mo naranasan nung kabataan mo. Ang hangad naming lahat dito, Maya, na sana tuloy-tuloy ka nang maging maligaya at tuloy-tuloy nang maghilom ang sugat sa puso mo. Sana rin tuluyan nang maging maayos ang lahat sa buhay mo at ipagdadasal din namin na kung ano pa mang mga pagsubok ang haharapin mo, sana lahat ng yon ay makakayanan mo. Pero sa tapang na pinakita at pinento mo sa amin, alam naming lahat na kahit gaano kahirap pa ang pagsubok na yan, yakang-yaka mo. Maraming salamat sa iyong tiwala na ibahagi at ipagkatiwala sa atin ang napakasensitibo mong kwento. Alam ko marami sa atin na nakikinig ngayon ang nakakuha ng aral sa naging kwento ng buhay mo. Maraming salamat ulit at hanggang sa muli na pag-share o pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa kapag nakita mo ng dawan mo, ha? At ikaw na nakikinig ngayon, kung naranasan mo rin ito o kung nagustuhan mo o kung may emosyon kang naramdaman sa kwento ngayon na ating ibinahagi na kwento ni Maya, please do not hesitate to like and share this video. Huwag kayong mag-atubili rin na mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo rin ang ating notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong mga bagong uploads na nilalabas. At isa pa po, kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay, pakishare nyo naman yan dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pagtitiwala at syempre sa inyong walang sawang suporta nitong ating channel. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod po nating kwento. Dito lamang sa inyong nag-iisang paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bye-bye! Paalam sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day. Babush!